alam mong ibig sabihin o alam mong importance na makapagbalik loob sa Kanya. Ang isang uling, kahit gaano yung kainit na nagbabaga, subukan mo yung iiwalay. Manlalamig. Anong gagawin ng uling? Paypayin yung sarili niya. Para mag-init siya. Hindi niya magagawa yun. Minsan kasi wala yung hangin sa kanya eh. Pero kapag may katabi siya nag-iinit, maiinitan siya. Ano ba? The same manner, yun yung blessing ng fellowship. Do not give up on living together as in a habit ng ibang mananampalataya. Kasi ang pinapahalagahan ng Diyos dun yung fellowship. Mahirap maging mananampalataya na nag-iisa. Pag nagkamali ka, yun na yung venture downfall mo kung walang tutulong sa'yo. Huwag tayong magtulungan pag okay ang lahat. Hindi, pag okay lang ang lahat. Ang point lang is, mas kailangan ng tulong ng kapwa mo kapag nangangailangan siya ng tulong. Mas kailangan mag-puri, mag-pray, mag-worship kapag nangangailangan. Kapwa mo nangangailangan. At yung assurance ng Lord, nandun siya. So ano po ba yung tamang lesson na kunin natin ngayon dito sa Matthew 18, verse 19 to 20? Kung hindi pala ito blank check, habang tayo ay nagpe-pray together. Una po, dapat, kung tayo po ay may mga maling ginagawa sa buhay, putol. Iwaksi po. Magkaroon po tayo yung tinatawag na repentant heart. Sabi niyo nga po, repentant heart. Repentant. Pag sinabi pong repentant, tunay o yung godly sorrow. Okay? Maka-Diyos na pagsisisi. Ang tao pong nagsisi dahil nahuli, pero hindi nagbago, hindi po yung tunay na nagsisisi. Sample, nagnanakaw ka. Hindi ka nahuli, magsisisi ka ba? Pero pag nahuli ka, nagsisi ka, with the objective na patawarin ka, tunay ka ba nagsisi? Hindi pa din. Ginawa mo yung pagsisisi para na lang hindi ka parusahan. Pero pag inulit mo yun yung nagpapatunay na hindi ka repentant talaga. Kasi inulit mo eh. Ang ibig sabihin ng repentant heart, kapag may bagay na ginagawa ka at itinama ka ng Panginoon, hindi mo na yun uulitin. Magsisilbing peklat na yun, hindi yun sugat nakakalis. Huhukayin mo ulit. Peklat na nga yun eh. Lesson na. Okay? Yun yung ibig sabihin ng repentant heart. Kung ikaw ay nandun sa part na yun, kailangan mo mag-repent. Pansinin niyo po yung merciful servant. Tunay po ba siyang naging repentant? Hindi. Ayaw lang niya makulong. Ano pong naging ending ng unrepentant servant? Yes, nakaligtas siya ng una. Pero hindi talaga siya nagbago. Pinatawag ulit siya. Nilagay siya sa tamang kalalagyan. Nung hari. Yun naman talaga kalalagyan niya eh. Pinatawag. Pero kung naging repentant talaga siya, makikita yun sa buhay niya. Ako nga pinatawad eh. Milyon-milyon nga yung utang ko, samantala ikaw, 100 lang. Kung kaya akong patawarin ng hari sa 1 milyon, dahil yun ang bagay na meron siya, kaya din kitang patawarin sa 100 dahil yun lang ang meron ako. Nakita niyo po, yun yung bunga ng pagiging repentant. Okay? Number 2, hindi lang repentant. Hindi tayo mag-sorry. Pero hindi tayo nagpapatawad. Lord, ilang beses pa daw dapat magpatawad, sabi ni Peter. Pag binasa mo yung verse 21, 7 times 7 times 7. O do the math, ilan? 27. Wala na. Wala na sa math. Kailangan ng calculator. Ang ibig na sabihin nun, Unlimited. Unlimited. para kang pumunta sa kainan na. Manginasal. Ilang rice ba? Manginasal. Unli po yan hanggat kaya mo.
Pero yung sinasabi na pagpapatawad, pag humingi ng tawad, yung kapwa mo, patawad mo. Ganun po ba yun? Ganun yun. Bakit po ba nagpapatawad ng isang tao? Nalan na po natin to. Para sa kanya. Para sa kanya, una yun. Para sa kanyang sarili. Ang isang taong di nagpapatawad ay isang taong nagpapaupa ng walang bayad. Meron kang paupahan. Ang bayad mo sa paupahan ay 10K per month. Ang laki, 4,000 lang. Example lang. Nakikita mo po yung value nun? Paano? Hindi sa'yo nagbabayad buwan-buwan. Ano pong mararamdaman mo? Masakit. Sakit. Pakiramdam mo, may valuable na ninanakaw sa'yo. Pero hindi mo siya pinapaalis. Yun po yung ibig sabihin ng unforgiving. Yung taong galit na galit ka, ang sarap ng tulog, ikaw hindi ka nakakatulog. Kasi naiisip mo, yung ginawa niya sa akin, hindi talaga Harapan. karapat dapat na patawarin. Pag nagpapatawad ka, pinapalabas mo na siya ng paupahan mo. Because he don't deserve to stay in your heart. Ang isang bagay na magdudulot sa iyo ng galit, ng hinanakit, kailangan mo pong magpatawad. Kasi kung hindi, gagawin ka ng mapagmataas. Gagawin ka ng anxious. Gagawin ka ng malungkutin. Gagawin ka ng mawawalan ka ng pagmamahal sa kapwa. Kaya, aside from asking forgiveness sa Lord, o kung kanino ka man nagkasala, kapag sa'yo naman dumating yung point na ikaw yung nagawa ng masama, magpatawad ka. Hindi naman ibig sabihin nun, agad-agad, magtitiwala. Kasi kung talagang yung tao na yon, bukal sa puso niya talaga yung paghingi ng tawad, i-goal ng tao na yun na may balik yung trust. Hindi pwedeng nagkasala ako sa iyo, for example, tapos humingi ako ng tawad at pinatawad mo ako, all of a sudden gusto ko magtiwala ka na agad-agad sa akin. Hindi ganon. Kung talagang importante sa iyo yung pagtitiwala niya sa iyo, pagsumikapan mo, paghirapan mo, kasi dadaanan mo ulit. Hindi ka niya pagtitiwalaan agad-agad. Babalik ulit yung mga paghuhusga niya sa iyo, yung inanakit niya sa iyo, babalik yun. Pero kapag importante sa iyo na pagkatiwalaan ka niya, dadaanan mo yun, anong punos man yun. Kung ganun ka-importante sa iyo, ay yung pagpapatawad. Kaya tayo po, hindi lang repentant yung heart, dapat forgiving yung heart. Okay po? Kaya nang itinuro po dito, may nawawalang tupa, okay? Kailangan dalhin ng Lord sa loob ng church. Kaya dapat yung heart natin, meron tayong heart na nagsisik for the Lord. Pagkitaas ang kamay ang nag-pray para sa mga tao. Ngayong araw kaya ngayong linggo, may pinag-pray kayong tao na alam niyong wala pa sa Panginoon. Ang hirap, tama po? Nawawala siya sa prayer list po natin. Pero dapat, kung iintindihin mo tong story na to, ano bang objective ng Lord? Pag nagsalita siya, naririnig ng mga tupa yung boses niya. At ang sabi ng scripture, marami pang mga tupa na wala dito sa aking kawan. Kukunin ko sila at isasama ko sila dito sa loob. Kapag nagsalita ako, maririnig nila ang boses ko. Ano pong ibig sabihin po nun? Bilang mga disipulo ng ating Panginoon, may responsibilidad po tayo. Unang-una, to desire. Ano po bang ibig sabihin ng desire? Magnais. Pag ikaw pumunta sa mall, may nakita kang magandang damit. Sana mapinipin ko. Tama po. Desire ang tawag po doon. Sa Shopee. Wala pa sa iyo yung damit, pero sa heart mo nandun na.
Tama po? Sana magkaroon tayo ng ganon sa kapwa natin na wala pa sa Panginoon. Nakikita niyo po ba yung net sa likod? Hindi niyo po nakikita kasi nakatalikod po kayo. Tignan niyo po yung net sa likod. Bakit po kaya nagkaroon ng net sa likod? Aside from the purpose na dyan sana dapat ang pictures before, dati po umaabot doon yung upuan. Tama po? Kasi ang goal natin, Lord, sana palakihin mo din yung church. Isa ka na mas madami pang family. Nagpe-pray pa ba tayo ng gano'n? Kung hindi man within the church, pa-pray nyo din po within the family. Mga kamag-anak. Huwag niyo iisipin, kung grabe, malalim sa ano yun, mahirap pakbakin sa ano yun, dating paniniwala. Huwag ganon. Hindi natin responsibility o hindi natin kapangyarihan na baguhin ng tao. Kailangan lang po natin maging kasangkapan ng Lord na gamitin niya tayo para baguhin yung tao. By our lives, by our words, our deeds. Okay, maging mabuting example po tayo sa kanila at maging mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon. Sa anumang pong pinagkatiwala sa atin, pamilya, trabaho, pag-aaral, ministry, pag nakikita yan sa buhay mo, kumbaga, minsan kasi iniisip natin, di ba? Binagit ko na po ito before. Mahirap mag-disciple, minsan kasi natatakot po tayo. Hindi ko kasi kabisado yung mga verses na sasabihin. Natatakot din kasi ako paano mag-pray. Tama? Akala natin may formula. Ito, banggitin mo muna ito, Romans 3:23 na sabi doon. Malaman yan na lahat tayo, may sin. Tapos banggitin mo yung Romans 6:23 naman, na may pag-asa pala. Okay. Then, banggitin mo yung Romans 10:9, na pag siya pala ay nag-confess lang, na si Jesus ay Lord. Kala natin formula. Pero pag tinignan yung buhay mo habang sinishare mo yun, wala siyang makitang maganda bilang isang Kristiyano. Hindi tayo magiging effective. Tama po? Minsan, hindi ka pa nangungusap, gusto na ng tao yung buhay mo. Tulad ng hotdog. Kung paano na bago ng simpleng hotdog, yung buhay ko, yung wife ko, by the simple testimony ng isang mananampalataya, sa buhay nila nina. Simple hotdog yun. Na nawala, nakuha yung hotdog niya sa loob ng ref. Salit na magalit, nag-pray, Sir Lord, sana mabusog yung taong nakakain ng hotdog. Imagine mo yun. Kung ako hindi. Papasit. Hahanapin mo sa CCTV, di ba? Papahiya mo. Nakita niyo po yung heart na gano'n. Sana may gano'n tayo lahat ng heart. Kasi yung mga simpleng gano'n, may nababago po yung buhay. Ba't hindi siya naging mananampalataya? Wala din po akong maganda kasama. Anong connect? Okay po. Marami po tayong pwedeng pagpasalamat. Pagpasalamat din natin, lalong-lalo na yung buhay na pinagkakalot sa atin. Huwag natin siyang i-compare tayo, mas mayaman si ganito, mas maliwas ang nararanasan nila. Sino din na lang pinagdadaanan ng iba? Maging mapagpasalamat tayo. Kasi ang buhay, totoo po yan, umiikot siya. Dumanas din po kami sa mahirap. Hindi ko din masabi na yumaman o mayaman. Kasi po, nakita ko na kung anong tunay na yaman eh. And hindi po siya sa mga bagay na meron ka. Makikita mo po yung mga tao nagmamahal sa'yo, pamilya, asawa, church. Ito talaga yung value. Because at the end of the day, lahat ng bagay, ang daling palitan. Trabaho, kaya kang palitan. Hindi mo pwedeng sabihin, laki na, ang tagal ko nag-aral, ganito credential, hindi mo palitan. Kapalitan ka anytime. Kaibigan, ang daling magpalit. Dami mo reserva sa FP, di ba? 3 months. Ilan doon ang nakakausap mo? May close friend na nga. May close, may open. Nakikita niyo po yung point. Pahalagahan niyo kung ano yung meron kayo.
Huwag ninyong hayaan na wala na. Doon nyo pa lang sasabihin na, ay, mahalaga pala. Mahirap na mag-barbell. Hindi mo sabihin, kailangan natin bumili ng barbell. Mahirap mag-barbell pag matandang-matanda ka. Tama mo? Mahirap mag-jogging pag di ka na makalakad. Mahirap mag-stretching pag nakapiyaya ka. Jogging na. Sa jogging road. Mahirap na i-disiplina ang anak pag malaki na. Tama po? Mahirap na i-date ang asawa pag matanda na kayo. O, date na mamaya. Totoo po yun. Di ba, ini-encourage po natin, wait, at least nag-date ang mag-asawa. Huwag niyo pong sabihin na ito Walang madaming pang-date. responsibility. Pag ba sinabing date gagastos, di ba inulit-ulit ko po noon, dati po, nung wala, ang sahod po namin napakababa po. Pag nagdi-date po kami, pumupunta kami sa mall o sa grocery na may free taste. Tama po? Makakakain ka ng gatas, ng dessert, ng noodles. Minsan may wine pa ha. Kandila na lang talaga kulang. Candlelight dinner na talaga eh. Pero ang point is, bakit masaya kayo? Libre. Kasi yung kasama mo. Tama po? Hindi dahil, ito, kailangan memorable to kasi maganda yung place, mahal yung pagkain. Hindi yun. Yung kasama mo yung nagpapasarap at nagpapasaya. No? Pwede naman sa may bread and bell. Ganon din po yan. Okay? So bakit tayo napunta doon sa dating? Mamaya. Okay po? Yung lesson nitong 18, 19, 20, tatandaan po natin, pag tayo po yung wala sa Panginoon level, pag kapwa natin, tulungan natin. Privately, pag hindi kaya, sama po natin. Okay? Not with the purpose na magmalinis, magmataas, magmuhusga, but with the purpose of being humble, na punong-puno ka ng pagmamahal sa kapwa mo, kaya mo siya gusto tulungan. And the same time, huwag mawawala, lagi nating isama sa prayer po natin, mga kapwa natin, family members po natin, na wala po sa kawan ng Panginoon. Yung sinasabi nating prayer, hindi powerful, kailangan natin pag-pray sa mga leaders ng simbahan para maging effective. Hindi po totoo yun. Okay, effective po yung prayer na yun, pero kahit kayo mismo bilang mananampalataya, you can pray. At kayo yung gagamitin din ng Panginoon kasi kayo na yung malapit sa tao po na yun. Huwag nyo nang antayin na, ay, babanggitin ko sa leaders ng church na sa ganun, magbisita naman yung mga kamag-anak ko. Hindi, ikaw na yun. Kamag-anak mo na nga eh. May connection ka na nga dun eh. Pero bakit hindi mo nahihirapan ka? Tulungan sila na lumapit din sa Panginoon. Baka sa buhay mo. Okay po? So, dual purpose, pagbabago ng sarili at pagtulong sa kapwa. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat po sa ating Panginoon. Let us pray po. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po for the opportunity na bilang mga kinataban mo dito sa lupa. As your ambassadors, kami po first and foremost ang nakatanggap ng iyong awa, ng iyong pag-ibig. You have forgiven us for all our trespasses, our sins, and even bilang mananampalataya na we fall sometimes, and may mga nagagawa pa rin kami mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap at hindi ka dapat sa iyong harapan. So we ask for forgiveness. We ask that you continually cleanse our hearts. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy po yung pagbabago. Sa pamamagitan po ng iyong salita, yun yung magsilbing kasangkapan mo na maging basihan o baseline ng aming mga pamumuhay. Palitan mo yung mga habits po namin na hindi mabuti sa iyong harapan. Bigyan mo po kami ng mga counselors or mga taong tutulong po sa amin sa kanila. Mas makilala ka namin. Tulungan mo din kami sa pagkakataon na kung saan. Kung kami naman po yung gagamitin mo kasangkapan to help others. Give us a heart that is full of love and humility so that we can act with gentleness when we approach them, when we help them, at hindi maging judgmental sa kanila o hindi magmataas
sa aming kapwa, kundi matulungan sila na may waksi yung mga bagay na mali. At matulungan din sila makapagbalik mo sa iyo. Likewise, we pray, Panginoon, para sa mga taong pinatawag mo din sa iyong kawan. Hindi po accident ang mga bagay o mga salita na ibinibigay mo sa amin. But you are instilling this into our hearts nang sa ganon, for people that you led into the sphere of our influence, maging kasangkapan mo kami para mahinig nila ang iyong salita sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming pangungusap, mahinig nila na nilanais gawin silang matawag kanila na kanilang Ama. Dalangin po namin na sa aming pag-uwi, naroon palagi yung pag-iingat, ang iyong pagmamalang, assurance na hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan. Pagpalain mo po ang gumana ng aming kamay and make these blessings be used to bless others and bless your kingdom. Nagpapasalamat kami, Ama, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. This we pray. Amen and amen. God bless you.